umalis. Pero, so alam ko yung mga scam, alam ko yung mga ganun. So hindi ko ina-expect na may scam ako. Taas ng price, paano may scam, di ba? Pero alam nyo, parang sa mga moment na malungkot ako, nag-scroll ako ng Facebook. Kaya ko din nag-scroll ng Facebook eh. Nakakita ko to. Addict ako sa mga, sa mga gadgets, sa mga, Facebook. Sabi ko, Garmin! 28,000 to, 30,000 to, pero dahil daw may promo mo, bubus na lang, 1,999 na lang! Sabi ko, edi ako, para safe, sabi ko, tinignan ko yung Facebook feed, sabi ko, Edwin Lord Edsa, hindi ako lulukohin ito, no? Ang mali ko lang, hindi ko dinouble check talaga. Kung nakita ko lang, tinignan ko yung Facebook page, in short, brothers and sisters, ang pinili kong payment, COD, ano COD? Alam talaga, di ba? Alam talaga. Ayaw naman magtaas cash on delivery. Sabi ko, pag scam to, hindi ko babayaran. Kasi dumating yung package, naka-bubble wrap. Sabi ko, video ako muna sir, bago kayo yung bayan. Nakawa na lang ako kuya kasi sabi niya, ay hindi sir, kailangan abot ko muna yung bayan, tapos kung may reklamo pa, yan mo na lang sa store. Hindi ko naman in-order sa Lazada, in-order ko sa Facebook. So hindi, naboyo ako, di ba? Ito yun. Pink pa siya, di ba? Panlalaki. Pink pa siya. Alam nyo, China version ko. So, ang lalim talaga niya sa Garmin, no? Hindi mo talaga yung watch face niya hindi maayos. So anong engineer yun? Kasi, marami sa atin, no? Yan yung totoong pressure na, di ba? Most of us, brothers and sisters, settle for a fake version of being loved and feeling happy by sinning, when in reality, genuine love and happiness are freely given by God. Sabihin mo nga, freely, libre, di ba? Marami sa atin nagpapauto no? Marami sa atin, sasabihin natin, ay, hindi ako may scam, Brother El, kasi alam ko na yung mga galawan. Pero kung i-assess natin yung buhay natin, no? Saan ba talaga tayo kumukuha ng kaligayahan, ng kapayapaan, yung sense of value? I-assess natin, no? I-assess natin. So, marami sa atin, sino dito yung gusto talaga ni legit yung gamit niya? Taas kamay. Diba? Si sister, for sure, partner na to Talagang legit dapat, no? Kasi, di ba, mas maganda kapag original kaysa sa fake version. No? Although hindi naman sa lahat ng aspeto, pero yung quality, sabi mo nga quality. No? Yung quality, doon nagkakatalo. So tonight, as we start this talk, the Lord is inviting us, brothers and sisters, no? Merong totoong kaligayahan, merong totoong kapayapaan, merong totoong ligaya. Tingnan niyo mukha na katabi niyo. Tingnan niyo. Tingnan mo, tawanan. Merong totoong kaligayahan na nagmumula, no? Sa totoong may likha nun, no? Sabi nga, kailangan, kumbaga sa gadget, kasi dati trabaho ko sa Acer, dapat OEM. Original, tama ba yun? Original, basta manufacturer, parang ganon. Dapat galing talaga sa totoong source. So, if you want real joy, real freedom, real happiness, kailangan lumapit tayo sa totoong source. Sabi mo nga, totoong source. So tonight, pwede mo tayong tumayo? Tayo. Ayan. Let's remind ourselves that we are always in the loving presence of our God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yes, Lord, today, Panginoon, tonight, nagpapasalamat kami sa brothers and sisters, sa mga participants na pinadala ko. We thank you, Lord God, kasi pinili ka nila. And tonight, kapatid, the message of the Lord in Luke chapter 7, verse 47 is this. When Jesus was approached by a sinful woman, na hinuhugasan ng luha niya yung paa ni Jesus, binuhusan ng pabango yung paa ni Jesus, to show
Para mapakita ng babae na nagsisisi siya sa mga kasalanan niya at talagang nagpapasalamat siya kasi dumating yung tagapagligtas. You know, ito yung sabi sa Bible ni Jesus sa mga taong naghuhusga doon sa ginagawa ng makasalanang babae. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. Kapatid, the Lord knows our sins. And if you keep on asking for forgiveness, kahit gaano pa kadami at gaano pa karami yung kasalanan mo, the Lord will always choose to forgive you kasi mas mahalaga ka kaysa mga kasalanan mo. And you know what? In return, when you feel the forgiveness of the Lord, you cannot help but love Him more. Kasi yung pinatawad sa maraming kasalanan, yun yung mga taong mas marami, mas matindi yung pagmamahal sa Diyos na nagpapatawad sa kanila. So Lord, that is our prayer, that make our heart humble enough to choose to forgive and choose to follow you and believe that you came to save us, not to punish us, and that you have a beautiful plan for our life. This we ask and pray in Jesus' name. And as we bring back the glory to God, we pray, Lord be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as was the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Palapakan natin si God. Upo na kayo. Puna. Ayan. So to start, brothers and sisters, ayan. Malakas naman yung boses ko, di ba? Sabi ko kasing hawak eh. Ayan. Kamusta naman, Brother Janner? Sino nag-invite sa'yo dito, bro? Dito? Wow, praise God. Dito ba siya ngayon? Wala. Invite ka lang talaga niya. Pero, anong sinabi niya sa'yo? Bakit ka napao? Praise God. Dati ka bang YFC or ano? Wow, wala pa ka naman natin, di ba? Ako na-honor ko yung mga sakristan kasi dati pangarap ko yung mag-sakristan. Kaso, may height requirement na. Joke lang. Pero, hindi ako umabot. Parang 18 na ata ako doon. So, sumali ako ng SFC ng 18 pa lang ako. Mag-18 pa lang, no? Di kasi namin inabot yung active na YMC sa amin. Pero ngayon, no, nag-serve ako sa simbahan sa lectors and commentator. Ayan. So, yung mga sacristan friends namin yan. So, tonight, as we start, repentance and faith. Sabi mo nga, repentance and faith. Ayan, gutom na ata sila dito. Ayan. So, to start, ano yung natin? Ano ba yung kasalanan? So, sin, brothers and sisters, is any act that harms you or your neighbor. Well, hindi ba ito yung offense kay God? Sa totoo lang, hindi naman natin talaga kayang sugatan, saktan ang Panginoon. Bakit? Kasi Diyos siya eh. Perfect siya. Pero, bilang ama, alam mo yung pag yung anak mo, nagkasakit, nasaktan, nahihirapan, ikaw din mismo nasasaktan ka. So anything we do to our neighbors, we really do it unto God. Nagkakasala tayo kapag nagagawa natin ng masama yung kapwa natin at nasasaktan natin ang puso ng Panginoon. No? So, what is sin? It's not doing good when opportunity arise. Ano ba to? Yung tipong merong nanlimos sa'yo, pero kahit may panlimos ka, inisip mo na, ay, scammer to, gagamitin niya lang to sa rugby and everything. Pero, ni-interview mo ba siya, di ba? Pero marami naman talagang gano'n. Pero at the end of the day, sa totoo lang, hindi ka naman siguro hindi mo makikita yun kung hindi ikaw yung pinadala ng Diyos. Para kahit man lang sa araw na yon, maramdaman ng tao na may Diyos na tumutulong at nagmamahal. Next is, it is really a hunger for love. Pag nagkakasala tayo, di ba? Nag-fall tayo sa addiction. No? Except kung meron kang problem sa utak, like meron kang ADHD, meron kang yun talaga. Meron yung common na talagang mas prone ka sa anxiety, mas prone ka sa mga addiction. Pero if you're like neurotypical, no,
yung pagkakasala, hunger yan eh, sa deepest desire, ng feeling mo na gusto mo makaramdam ng pagmamahal. So, tignan mo nga yung mukha ng katabi mo, tignan mo. Tignan mo! Ilan ba yan? Mga bang may nagmamahal dyan? Sabihin mo sa kanya, may nagmamahal sa'yo! Sige, sabihin mo, kaya. May nagmamahal sa'yo. Siyempre, mamaya malalaman nyo kung sino yung nagmamahal sa inyo. So, ano ba yung ginagawa ng kasalanan? Mabilisan natin. The consequence of sin is shame, kahihiyan, guilt, no? Negative guilt, fear, anxiety, sadness, poverty, misfortune, sickness, and in the end, death. So marami pa. Marami pang nagagawa yung kasalanan. In the end, it destroys the person, no? So, Kuya El, anong pag-asa natin? Kung nahulog na ako sa balon ng kasalanan, anong pag-asa ko? Makakaahon ba ako? Mapapatawad ba ako ng Diyos? The truth is, kapag nahulog ka sa balon, yeah, lumaki ako sa province namin sa Canada. Joke lang. sa Pangasinan, no? Sa San Carlos. Meron bang taga San Carlos dito? Taga Pangasinan. May mga balon doon, sobrang lalim, no? Pag nalaglag ka sa balon at wala ka namang data, di ba, ang tawag na emergency, wala kang pag-asa para umakyat kasi yan eh, para makinis yan yung loob niyan, o kaya puro lumot madulas. So in the end, napakahirap umakyat. Kailangan mo pag nalaglag ka, anong kailangan mo, Teya, pag nalaglag ka sa balon? Ladder! Very good. Anong kailangan natin, team, pag nalaglag ka sa balon? Kailangan mo ng Ipis. help! Tama! Kailangan mo ng help, di ba? Pwede may magdala ng ladder. Kailangan mo ng tutulong sa'yo. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan mo ng tutulong sa'yo. Kaya kukunin ko lang yung tubig. Kasi kailangan mo na ng tulong. Kailangan mo ng tutulong sa'yo. So pag nahulog ka na sa balon ng kasalanan, hindi mo kayang mag-isa lang, di ba? Parang ganito yan eh. Hindi ako bagay dyan sa Christian Life Program kasi pang mga mababait lang yan. Di ba? Naranasan nyo, di ba? Weird ba to? Pag saka na ako maliligo kapag malinis na ako. Weird ba yun? O kaya, saka na ako pupunta sa doktor pag magaling na ako. Weird ba yun? Pero ganun yung thinking kapag hindi ka lumalapit sa Panginoon kasi feeling mo unworthy ka. Magpapakabuti ka muna, magpapakalinis ka muna, magpapagaling ka muna. Hindi mo nga kaya. Sabi mo, hindi mo kaya. Kailangan mo ng tulong. No? Kailangan natin ng tulong. So, ano ba yung tulong na binibigay sa atin? Kailangan ng tagapagligtas. So the good news, brothers and sisters, is this. In John chapter 3, verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Alam ko natatakot kayo sa itis. Sorry, hindi na namin kaya pumatay ng itis kayo kasi SFC na kami. Ganun ka nakahuli, no? Minsan ko na lang eh. Sinushoot ko na lang eh. Ano lang yan? Dito. Gusto lang yan din mag-CLP. Na participants natin niya. Huwag natin siya kaya baka kailangan din ng tulong. Sabi nga, labis-labis yung pagmamahal ng Diyos na hindi niya hinayaan na mapahamak tayo. Ipinadala niya yung kaisa-isa niyang anak para may magligtas sa atin. So with that, brothers and sisters, we go to what is repentance, di ba? Repentance, brothers and sisters, is to turn away from your sins and to turn back to God. So, parang ito yung kasalanan. Ang pagbabagong buhay o repentance, di ba? Ito yung pagtalikod mo, ito yung kasalanan. Pagtalikod mo sa kasalanan at pagharap mo sa buhay na kasama ang Diyos. No? Baka yung iba kasi, ang feeling nila, ang layo na ni Lord sa akin. Hindi. You know what? When you feel that you're far away from God, what you only need to do is to turn back.
Kasi malalaman mo na hindi ka niya iniwan. Feeling mo lang, sinabi lang ng kalaban na iniwan ka na ng Panginoon, na wala ka ng pag-asa, pero habang naglalakad ka, sinusundan ka ng Panginoon. Repentance is also a lifelong journey. Baka kasi isipin nyo, hindi na kayo magkakasala pagkatapos ng CLP. Hindi. Habang buhay ka, magkakasala ka. Kahit ang Santo Papa, nagkakasala pa rin yan every month, no? The goal, brothers and sisters, is not to become sinless. Sabi mo nga, not to become sinless. But as you come closer to the Lord, you sin less and less. So magkaiba yun, no? And the goal of repentance is this. Alam niyo ba kung ano yung goal? Sabi sa akin, ano? The goal of repentance, brothers and sisters, is not perfection. Diba? Kasi ganun eh. Parang, SFC na ako, couples na ako, kaya nag-serve na ako sa iba, bakit nagkakasala pa rin ako? You know what? There are a lot of factors. At habang buhay ka, magkakasala ka pa rin. But you know what? The goal of repentance is not perfection, but going to the right direction. Sabi mo nga, going to the right direction. Going to the right direction. Going to the right direction. The direction of God. Hindi importante na maging perfect. Ang importante, lumakad ka sa tamang direksyon. Sa direksyon ng Panginoon. So, eto, kalimutan nyo na lahat ng sinabi ko, pero sana, huwag nyo kakalimutan tong step, no? Sabi, siguro, yung mga matatagal sa inyo, ano, yung mga YFC, mga dati ng SFC, wala naman sa outline to ah. Pero kasi, ilang years na ba? 16 years ko na binabasa itong outline. And alam nyo, sabi ko nga, dapat, yung outline na 12, yung talk na 12, sabi ko dapat combine na to. True enough, after, during pandemic nata ginawang 8. Pero, maganda kasi na may application tayo. Ito yung pagbabagong buhay, pagtalikod sa kasalanan, repentance. Pero paano ba magbagong buhay? Number 1, admit your sin. Sabi mo nga, admit your sin. Admit your sins. Para malutas mo yung problema, dapat aminin mo na meron kang kasalanan, meron kang problema. Di ba? So dapat, hindi mo i-justify na, ay ito, pag nanakaw ng napkin sa 7-Eleven, ipit lang ako eh. Hindi, di ba? Ang kasalanan ay kasalanan. Ang ibon, talian mo man ng lubid, ang ibon, talian mo man ng sinulid, hindi siya makakalipad. Di ba? Same thing. Our sin, admit sin as sin. Huwag mo nang i-justify. Next is, assess its roots. Ito, kailan ko lang ito na-realize, no, siguro mga 2 years or last year lang. Na kapag paulit-ulit mong ginagawa yung kasalanan, example, no, bigyan ko kayo ng example sa buhay ko. So may mga times, lalo na nung pandemic na nag-work from home, sabi ko, parang hindi na ako nagpumura dati, hindi na ako nagagalit. Pero nung pandemic, nagulat ako kasi parang bilis ko nang magalit. Tapos sa customer, may complaints kami, no? Hindi naman tumatawag sa amin mga mababait, no? Lahat na, hindi yun complaints ng supervisor, ah. Complaints yun ang galing sa supervisor, galing sa manager, tapos pinang-ombudsman na, ganun. Ang highest level ng complaint sa Australia. So, obviously, wala, ano yun, galit na. Pero ako, napansin ko na bakit ako nagiging rude, bakit ako nagmumura, bakit ako umiinit yung ulo. Kasi meron akong ugali na hindi ako humihingi ng tulong, ang dami kong hinahawakan, ang dami kong responsibility. In short, nadideflect ako, no? So, kapag meron kang kasalanan at lalo na't paulit-ulit, you sit down, no? Pwede kang mag-Starbucks. Kaya ako inubo kasi nag-Starbucks ako kanina. Upo lang, no? Tinapos yung talk. Tapos ko yung ito. Pero pwede rin yun, no? Mupo ka sa kwarto, wala na sa simbahan, o sa coffee shop. Assess mo yung mga bumabalakit sa pangarap mo. Siyempre, assess mo kung bakit paulit-ulit mo itong ginagawa, itong pagkakamali, itong kasalanan na to.
assess its roots. Bakit? Kasi yung damo, yung masamang damo, hindi mo yan mapapatay hanggat hindi mo binubunot yung ugat. Next is, ask for forgiveness. Sabi mo, ask for forgiveness. For forgiveness. Kailangan mong humingi ng tawad, kapatid. Kuya paulit-ulit ko na nga, mga 1 million times ko itong ginagawa. Ako literally, sa 35 years ng buhay ko, no? Siguro nakagawa na ako literally ng lagpas 1 milyong kasalanan. Pero, na-realize ko na ang tanging kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon ay yung mga kasalanan na hindi mo hiningi ng tawad. Kayang-kaya kang patawarin ng Panginoon. The question is, hihingi ka ba sa Kanya ng tawad? Well, di pa rin ako naniniwala na mapapatawad ako ng Panginoon. So, tataya natin si Kim. Kim! Di ba? Kapag yung crocs mo, di ba? Pag yung crocs mo, inapakan, ba, nadumihan, itatapon mo na ba? Pag naputi ka, no, kaya nakaapak ka ng poops, itatapon mo na ba? Depende. Nakaapak ka lang ng poops. Nalaglag sa kanal, gano'n. Itatapon mo na ba? Hindi. Bakit hindi mo itatapon? Bakit? Kasi? Hugasan. Meron pa siyang may silbi, meron pa siyang halaga. Diba? Sabi nga sa Tagalog, yung salitang mahal, galing sa dalawang salitang ugat. Oh, lalim nun, salitang ugat. Mahal. So, may halaga. Kaya pag ginagsama mo, mahal. Oh, diba? So, mahalaga pa. May halaga. Hindi ka naman gimigising sa umaga na, uy, dumi ng sapatos ko, dumi ng tsinelas ko, dumi ng damit ko. Ay, gusto ko to. I-treasure yung dumi, yung putik. Ay, natapon ko na yung damit, i-treasure ko yung putik, yung dumi. Pero bang ganon? Ang weird mo, no? Pero bakit ganon? Pag nagkasala ka, feeling mo ang dumi-dumi mo. Feeling mo mas mahalaga sa Diyos yung kasalanan mo. Kapatid, mas mahalaga ka pa kaysa sa lahat ng kasalanan mo. Kung tayo nga, tao tayo, hindi tayo perfecto, hindi natin tinatapon yung mga gamit natin pag nadumihan. Bakit? Kasi may mahalaga. Ikaw din. And don't be shocked, no? Kung nag-aral tayo dati ng science, ng kung ano man, ang Diyos hindi siya covered ng time. Alam na ng Diyos yung unang kasalanan mo at yung pinakahuli mong kasalanan. Lagi mo itong tatandaan. Kapag nagkamali ka, nagkasala ka, kahit paulit-ulit mo yung ginagawa, alam na ng Panginoon, hindi siya na-surprise, uy, bakit naman ginawa ni Leon? Hindi ko ina-expect yun Hindi. Alam na ng Diyos yung kasalanan na gagawin mo bukas, mamaya, ginagawa mo ngayon, pero pinili ka pa rin niyang mahalin. Well, edi okay naman pala magkasala, no? Kasi unlimited naman pala yung kapatawaran ng Panginoon. Well, merong grounds yan. God's forgiveness is unlimited. But our time here on earth is limited. Kaya habang buhay ka, may pag-asa ka, pero kapag patay ka na, hindi ko alam, no? Kasi hindi pa naman ako napapatay. Pero habang buhay ka, unlimited yung pagmamahal ng Diyos. Bakit? Kasi mas mahalaga ka kaysa sa lahat ng kasalanan mo. Sabi nga, ang ating mga kasalanan ay parang butil lang ng buhangin. Nakakita na kayo ng butil ng buhangin? Kumpara sa gabundok na awa at pagmamahal ng Panginoon. Kaya ang sabi, humingi ka ng tawad. You go to confession, brothers and sisters. Well, ayoko. Kasi nagkakasala naman yung mga pari. Diba? Bato, pwede naman dumiretso kay Lord. Well, tama naman, no? Pwede dumiretso kay Lord. Pero alam mo, sa totoo lang, it doesn't take us hindi po kailangan maging humble, no? Minsan nga, sanay na si Lord sa akin. Pero kapag kinonfess mo yung kasalanan mo sa ibang tao, na naririnig yung pagkakamali mo, parang ibinababa mo yung sarili mo, di ba? For example, si Janner, nag-confess siya kay Tim. Tim, pasensya ka na.
ako yung umubos ng pagkain mo last time eh, di ba? Parang nakakahiya yun, di ba? Pero, kung makakasalanan naman yung mga pare, bakit ako humingi ng tawad, di ba? Nakita na kayo ng basahan? Ang basahan, kahit madumi, ginagamit panlinis. Ang mga pare, pinapadali sa kanila ng Panginoon yung biyaya at grasya ng pagpapatawad. Kasi tao tayo eh. Kailangan nating marinig na pinapatawad ka na. Kailangan natin marinig yun kasi meron yung grasya. So as we continue, malapit na tayo matapos. You need to believe in God's forgiveness. Sabi mo nga, believe in God's forgiveness. Yan yung pinakamahirap eh, yung nag-confess ka na, o kaya humingi ka ng tawad, pero feeling mo, ang sama-sama mo pa rin, mali pa rin. Alam mo yun, yung parang hindi mo mapatawad yung sarili mo. You know what, brothers and sisters? When you do that, you fall into the sin of pride. Sabi mo nga, sin of pride. Kasi feeling mo, yung kasalanan mo, higit na mas matindi kaysa sa kapatawaran ng Panginoon. So don't fall on that. Believe in God's forgiveness. Next is, replace sin with service. Kapag yung bad habit gusto mong tanggalin, kailangan mo palitan. Bakit? Kasi kapag hindi mo pinalitan, magstay yan dyan. So you need to replace sin with loving service. Tingnan yung mga tao sa likod. Yan, mga service team. O, di ba? Gutom na sila dyan. Yung mga service team, nandito sila. No? You cannot exist in two places at once. So kung nandito sila, mas less yung chance ng pagkakasala. Same thing, brothers and sisters. If you keep serving the Lord, oo, magkakamali ka, magkakasala ka, pero mas higit, mas lamang pa rin yung opportunity para maiwasan mo yung kasalanan. So you're in good company. Next, be stubborn, do not give up on yourself. Sabi mo nga, be stubborn. Maging matigas yung ulo mo. Kuya, di ba kasalanan yun? Kung gaano katigas ang ulo mo, na paulit-ulit mo ginagawa yung kasalanan mo, sana ganoon din katigas yung puso mo, na paulit-ulit ka hindi susuko at lalapit at hihingi ng tawad sa Panginoon. Bakit? Kasi mapapatawad ka niya eh. Bakit? Kasi mas mahalaga ka kaysa sa lahat ng kasalanan mo. Ang goal ng repentance is not perfection, but redirection, the direction of God. And lastly, allow God to love you. Sabi mo nga sa katabi mo, hayaan mong mahalin ka ng Diyos. Ang hirap kasi, no, magbagong buhay kung hindi mo hahayaan ng Diyos na mahalin ka. Kasi, pwede mo hanapin yung pagmamahal sa katrabaho mo, sa ka-relationship mo, sa success, sa trabaho, kung ano man. Pero nothing can replace the love of God, brothers and sisters. Only God can fill that void in your heart. Mamaya, i-share ko sa inyo yung story ko. Sabi nga, in Isaiah chapter 1 verse 18 to 19, halik kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bula. So as we end, brothers and sisters, or as we go to the next chapter ng talk, we go on faith. So, kung naniniwala ka, okay, kuya, na-appreciate na namin na pwede palang magbagong buhay. Ano ba tong faith? Dalawa kasi yan eh, no? Kaya magkasama yan palagi. Na pag nagbagong buhay ka, meron kang pinaniniwalaan, pananampalataya. Faith is to have a deep trust in someone or something. Si Tay, si Tay pala. Jay pala. Tama ba, Jay o Jai? Si Jay. Anong full name mo? Jaya, di ba? Jamie! Wow! Jamie. Alala ko yung crush ko nung high school Jamie. Pero, si Jamie for example, umupo siya dyan sa kulay blue na upuan. Meron siyang faith sa upuan na hindi siya babagsak. Di ba? Minsan, kung naranasan nyo nang sumakay sa
sa bus, di ba? Lalo na pag madaling araw, mabilis, di ba? Meron kang trust na pag nagbayad ka, makaka-uwi ka ng ligtas. Lahat tayo may experience na ng faith, no? But it affects how we live our life. Kung naniniwala ka sa mga horoscope, naniniwala ka sa mga kulang, naniniwala ka sa pamahiin, may naniniwala din sa pamahiin, tama? Eh kuya, wala namang masama sa paniniwala sa pamahiin eh. Pero siguro, possible. Pero alam niyo ba yung mga pamahiin, ginawa lang yun ng mga nag-trip ng mga matatanda. Pero, kidding aside, diba parang yung mga sana maggawa tayong pamahiin. Wala namang logic based on. Pero, ito yung pinaka-malala dyan, no? Again, may kanya-kanya tayong paniniwala. Pero pag ikaw naniniwala ka sa pamahiin, ito yon. Naniniwala ka na malupit ang Diyos, napaparusahan ka niya dahil lang doon. Dahil lang nagwalis ka kasi may patay. Dahil lang hindi mo inano yung pinggan. Naniniwala ka na malupit ang Diyos. Simula hindi na ako naniwala sa pamahiin. Sabi nung parang, come to think of it, kapag talagang naniniwala ka sa pamahiin, naniniwala ka na malupit ang Diyos. Which is hindi totoo. If we keep putting our faith in the wrong people and pursuits, we shouldn't expect that things will work out in the end. Will work out right in the end. Kung sa maling tao, tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukha naman nasaktan yan. Ay! Nasaktan na. Kung sa maling tao, o bagay, or pursuits mo, ilalagay yung pananampalataya mo, huwag mong expect na everything will work right in the end, no? So brothers and sisters, ayan, I share to you my faith experience. Kasi yun yung faith, di ba? Deep trust. And usually, yung faith, lumalalim yan. Yung faith, lumalalim yan. Every time you experience the love of God in a personal way. Sabi mo nga, love of God, personal way. Ako, noong 2018, bago pa mag-pandemic, nag-talk ako sa Covenant Orientation yan after ng selfie. Meron kayong retreat. Kinuha ko lang to kasi sinare sa akin eh. Sabi ko, May 20, nakaraan, sinare sa akin. Nag-talk pala ako dito. Sa Nagtahan, Santa Mesa. West B yan. So, nag-talk ako dyan, Covenant Orientation. Naalala ko pa yun, nakaupo lang ako sa upuan, tapos may sister na bumati sa akin, good morning. Good morning po, busy ako edit pa ako ng talk kasi may talk pa ako sa hapon. May talk ako sa umaga, may talk pa ako sa hapon. Sabi ko, kakatapos, hindi ko pinapansin yung mga nagpupunta pag may good morning lang ako. And then ang weird lang, bago mag-start yung talk, no, may pinray over ako ng mga kasama namin. Yan, sila. Pinray over nila ako nung Tapos may mga sister. Dati kasi, usually pag brother lang din yung nag-pray over sa'yo. And may mga sisters na sumama. Yung pala mga chapter heads. Usually, pag chapter heads, mga unit heads, sinasama ka na sa pray over. Eto, 2018, pinag-pray nila yung love life ko. Hindi ko nga sinasama yun sa personal ko, Lord, kaya ko na to. Pero, at that time, after nyan, sabi ko, parang may nasagot na prayer. 2018 yun, no? After nung mag-talk ako sa hapon, sabi ko, parang talagang, ang saya-saya ko, parang may nasagot na prayer. Come 2019, umpisa pa na ng taon, workload namin sa conference, dami. Nag-resign yung boss ko, sinalo ko yung mga trabaho, tapos, May 6, namatay yung tatay ko. Actually, birthday niya ngayon, May 24. May 24 birthday niya. May 6, 2019, namatay yung tatay ko. After nun, mga ilang buwan lang, ilang araw lang, ilang linggo, nagkasakit yung nanay ko, na-operahan, kailangan namin gumastos ng 200,000, hindi kinovered ng health card. Ang dami nangyari. Tapos, nalala ko pa yan, yung pinakamasakit, nung March of that year. Kasi,
nung May, ang feeling ko, yung nasagot sa akin, love life. Kasi, pray nilang love life ko. Nung March 2019, pista ni St. Joseph, yun yung ayun yung second time sa buhay ko, yes, second time sa buhay ko, na nakareceive ako ng, it's not you kasi, it's me. Naranasan nyo na yun? Ay, mga sister, guilty ha. Huwag nyo na gamitin yun ha. Yung it's not you kasi, pag busted na, di ba? Pero, na-friendzone ako. O, di ba? Ang hirap doon. Kasi SFC din. Sabi ko, Lord, ang hirap doon. Sabi ko, kala ko naman last year, 2018, parang nasagot na yung prayer ko na na magkakalabi. Ba't gano'n? Tapos, alam mo yun, sobrang stress ko, sobrang depressed ako. Sumama na lang ako ng mission. Sumama ako ng mission June, no? June, mga first week ng June 1 ata or something, June 2, 2019. May nakilala akong sister doon. Actually, ito mga to, nakasama ko rin to doon sa mission sa Mindoro para mamigay ng bag. Namigay ng bag, afternoon. Pagbalik ko, dahil nga nagkasakit yung nanay ko, meron yung sister na nag-reach out sa akin na may sakit din yung nanay ko, may cancer siya, ganyan, ito yung dapat kong gawin, huwag kang panghinaan ng loob and everything. In short, nagkaigahan kami ng sister, di ba? And then, August 25, 2019, alam ko yun kasi sahod ko 10:25, di ba? Sinagot niya ako, tsaka recon yun, final day ng recon sa Antipolo ata yun, di ba? Sinagot niya ako, August 25, 2019. And December 25, sahod ko ulit yun. Tsaka, Pasko. Tsaka nabawa na yung 13 month. Nag-propose ako. Diba? Nag-propose ako. And then, after a year, kasi nga nag-pandemic, dinasal kami. And you know what, brothers and sisters, na-realize ko lang, no? Ang galing ni Lord. Kasi kapag sinurrender mo na sa Kanya yung pangarap mo, yung problema mo, ang galing niya sumagot. And you know what, brothers and sisters, sabi ko, 2018 parang nasagot yung prayer ko. That's 2019, nabasted ako, di ba? Or na-friendzone ako. Yung sister, na bumati sa akin ng good morning, nung covenant orientation, andyan siya. Tsaka yung kasama sa nag-pray over sa love life, andyan siya. At siya, yun ang pangasawa ko. Di ba? Palapakan naman natin si Lord. Di ba? Kalahin mo ito ako pag-asawa ko. At di ba? Ang galing lang ni Lord. No, brothers and sisters, maaaring you are just 1 year away from your answered prayer. Maaaring love life, promotion, makagraduate, gumaling yung sakit. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadasal nyo, pero baka nga, 1 year, you are 1 year away from the answers to your prayers. And brothers and sisters, yung buhay ko ng 2019 parang paguho eh. Diba? Daming problema. But when things seems to fall into its pieces, maybe that is the time when God puts everything into its rightful place. Maybe when your life seems to fall into pieces, maybe that is the time that God is putting everything into its rightful place. Magkaroon ka lang ng tiwala, nasagot na yung dasal mo, na hindi siya natutulog, that everything you care for, God cares for it. You know what? Noong 2021, nag-CLP kami during CLP, nabuntis yung asawa ko. 2022, February 9, di ba? Nanganak siya. 3 years old na yan. Picture namin to sa Mindoro, pero ibang part yan, no? May anak na, nagkaroon na kami ng 3 years old, si Amy. Yan yung family ko. Kuya Ed, ano bang mapapala ko kung maniniwala ako sa Diyos, magabagong buhay ako? Diba? Also in faith, brothers and sisters, meron ba dito na parang, alam mo yun, stress ka lang, pagod ka lang, gusto mo lang ng pahinga, tapos parang meron kang hinihiling sa Panginoon na hindi pa natutupad. Taas nga kamay, yung may pinag-pray pa kay Lord, taas kamay. O may hinihiling sa buhay. Alam nyo, last 2 years ago, sobrang pagod din kasi galing pa din, sa daming nangyari, yung boss ko, nag-resign na talaga, ako sumalo ng mga trabaho. Parang, sabi ko, Lord,
Kailangan ko na ng pahinga. Kasi nag-start din ako ng lugawan, mga ganun, nagkatrabaho ka na, nagbilugawan ka pa. Alam mo, ang dami kong pagod. Gusto ko na magpahinga. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman akong pahinga. Gusto ko sumama ng iPod, di ako makasama kasi may bata, may dapat gawin. And then, sabi ko, tagal ko hindi nakakasakay ng eroplano Kaso ang dami talagang dapat i-consider. May serve sa simbahan. And you know what, brothers and sisters? Last year, hindi ako nag-pray ako, sabi ko, Lord, sana naman, makapagbakasyon man lang. Kaya lang, imposible. Last year, 24 kami sa company, no? Binigyan kami ng free trip sa Panglao, Bohol, Amorita Luxury Resort. Magkano yan? 23,000 per night. 3 days kami dyan. Sagot yung pamasahe, may allowance ka, and airplane, no? Sagot lahat ng tour and everything. And you know what, brothers and sisters? Galing lang ni Lord, no? Kung meron kang hinihiling sa Kanya, maybe this is the time. Ang Diyos naman, hindi yan nagkukulang sa pagpapala. Hindi naman nauubusan ng blessing si Lord. Hindi naman yan pag humingi ka sa Kanya, oy, nagkasala ka, oy, hindi mo pa ginagawa ito Bakit ano? Ako, ang dami kong angal nung mga panahon na ito. Sabi ko, bakit wala trip ng company? Dami ko ang angal Dami kong hinaing sa HR Pero you know what, brothers and sisters? God's blessing is unconditional. Sabi mo nga, God's blessing is unconditional. Yung anak ko kapag humingi sa akin, kahit makulit siya, binibigyan ko yun. Diba? Hapon, pupunta kami ng SM. Sabi ko, bibili lang tayo ng damit nung baby kasi may second child na kami. Yun na nung anak ko sa July, ng wife ko sa July. Second baby. Bibili lang tayo. Pero daan kami sa bilihan ng sapatos. Kahit ang kulit niya nung araw na yun, napagod ako, dahil nangingi siya, binilan ko pa rin. Same thing, brothers and sisters. Ako, imperfect father. Pero kahit imperfect ako, hindi ko kayang tiisin yung anak ko. Hindi dahil sa mabait siya, mabuti siya, pero dahil anak ko siya at mahal ko siya. At kung naniniwala kayo na ang Diyos ay Ama, ay Diyos, si Jesus ay ang ating panganay na kapatid. You know what, brothers and sisters? You don't get ashamed na lumapit sa Kanya at maging totoo sa Kanya. Kasi hindi tinitingnan ng Diyos kung ano yung sitwasyon mo. Tinitingnan ng Diyos kung makakabuti ba sa iyo yung hinihiling niya. So as we end, brothers and sisters, pwede mo tawagin yung music niyo. Ayan. So as we end, brothers and sisters, our faith increases when we experience the love of God in a personal way. And I hope and pray, brothers and sisters, na yung buhay nyo, may experience nyo talaga yung pagmamahal ng Diyos. Na talagang mabuksan yung mga paningin nyo na totoo, ang lapit ng Diyos. Na akala mo dati, ang layo dyan, nasa langit siya. Hindi. Katabi mo pala siya. Kasama mo pala siya. What is the consequence of repentance and faith? My life before, puno ng kabuluhan, ng kalungkutan, afraid, dami kong takot, I'm restless, dami kong alalahanin, napakahirap ko, no? Hindi ko kayang sumakay sa jeep na kahit 5 piso lang yung pamasahe. And my life is empty. You know what, brothers and sisters? Di ba kayo maniwala, no? Gaano ba kabuti ang Diyos? Nung buhay ko yung tatay ko, hindi kami magkasundo. Gaano ako kasama, no? Di ako nag-drugs, di ako nag-ano, pero yung utak ko, sobrang morbid. Pangarap ko lang dati, ipatorture yung tatay ko, umaman sa sugat. Paghiganti. Hindi ipapatay lang, ipatorture. Ganun ako kasama. But when I come to know the Lord, I realize that most of the time, people don't deserve our forgiveness. But we deserve to be happy and to be free. Maring meron tao na hindi mo kayang patawarin. Nung talk 4 namin sa CLP, sabi ko, Lord, gagawin ko lahat. Huwag lang mapatawad yung tatay ko. Hindi ko lang kaya patawarin tatay ko, pero alam nyo, bago matapos yung talk, nagkaroon ako ng lakas na magkaroon ng desisyon na magpatawad. Bakit? Kasi napatawad ako ng Panginoon eh. Hindi ko kayang hindi magpatawad. Eh hindi naman yung kagad na okay na kami. No, it take us
years. And bago mamatay yung tatay ko, naging okay kami. Nagkaroon kami ng reconciliation. Dumarating sa point na siya nag-aatid sa akin sa trabaho. My life now, when I choose to repent, to get to the direction, to go to the direction of God, to believe na mahal niya ako at napapatawad niya ang mga kasalanan ko, I now have more peace, more joy, more courage. I feel the rest. Ang dami ng problema, ang daming responsibility. Nagkaroon na rin ako ng utang. Nung nagkapamilya ako, ito pala yung feeling na may utang. Pero I have peace, no? I have hope na may pag-asa pa na hindi lang na mahirap yung sitwasyon ngayon, pero yung sitwasyon lang. Darating din yung panahon na magiging maayos, no? Abundance and fullness of life. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, I have come. In John chapter 10 verse 10, I have come so that you may have life in all its fullness. Bakit mo kailangan magbago at piliin ng Diyos? Bakit? Kasi meron siyang mabuting plano para sa buhay mo. Pwede ba tayong tumayo? Tayo. Ayan. Kukunin ko na yung last props ko. Ayan. Diba? Kailangan ko ng volunteer. Ayan, sige. Tama ba? Baka alive. Ayan, live. Ito ka live. Ayan. Ayan. Ito ang eksena live, no? Nasira yung toy mo, toy doll mo. Tapos, wala na akong tatay mo. Lumalapit ka sa akin para ayusin yung toy mo. Tapos, ang sinasabi mo, Dad! Can you fix my toy? Diba? Yun yung lumalapit siya, can you fix my toy? Tapos ako naman, sabi ko, sure, I can fix your toy. Kaso, following day, ganun pa rin sila eh. Nalapit siya sa akin. Dad, can you fix my toy? Tapos, the next day, ganun ulit. Dad, can you fix my toy? At ako naman, sure, I can fix your toy. Umabot na ng 365 days yung paghingi sa akin nila ng tulong. So ako, isang taon na to Sabi, isang araw lumabot sila, sabi niya, labot mo lang. Dad, can you fix my toy? And ako sabi ko sa kanya, how can I fix your toy if you are not willing to let go? Same thing, brothers and sisters. How can God fix our life? We are not willing to surrender our sins. We are not willing to let go of this sinful life. If this life of sadness, joy, poverty, we do not trust Him more. God wants to fix our life. Sabi nga, God is a God of order. And He will never stop until He puts every area of your life in order. So I pray, brothers and sisters, tonight, as we close this talk, this session, let's remind ourselves that God is always here to love you, to forgive you, and to give you the fullness of life. May pangarap ang Diyos sa'yo, kaya Kanya niligtas. And He can only fix your life if you will open your heart, if you will let go and let God. So with that, let's close our eyes. Let's remind ourselves that we are always in the loving presence of our God, in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tonight, kapatid, just imagine mo, nasa harapan mo si Lord. Alam na ni Lord yung mga kasalanan mo. Alam na ni Lord yung mga tinatago mo, yung mga kinahihiya mo. Kung ano ka man ngayon, tanggap ka ng Panginoon. Kung feeling mo makasalanan ka, dami mong tamblay, dami mong pagkakamali,
Alam na ni Lord yan, tanggap ni Lord yan, huwag kang mahihiyang lumapit ka sa Kanya. Kung ano ka man ngayon, makasalanan, nahihiya ka, lumapit ka sa Panginoon. Kung ano ka man ngayon, tanggap ka ng Panginoon. Pero dahil labis-labis ka niyang mahal, hindi ka niya hahayaan na maging ganyan na lang. So as the music means, sing this song, kapatid, just enjoy this moment and talk to the Lord. Confess your sins. Aminin mo na yung mga kasalanan mo. Sabihin mo sa Panginoon, na Lord, ito yung mga kasalanan ko, ito yung mga gusto kong addictions na gusto ko i-give up pero hindi ko pa kaya, Lord. The Lord just wants to listen. The Lord just wants you to be open. Open your heart, your life to the Lord. Take away the shame. Welcome to our Savior. The most amazing grace. Fill my heart. It's empty and frail. Make me whole again, Lord. Mend my broken soul. I offer now that to you, Lord. With all my strength I worship you, and I give my all. Take me as I am yours, oh God. Lead me to your arms, and I give you praise. I'll rejoice in you to the end of my days and give my all. To give your all. Unworthy as I am. Unworthy as I am, your heart died for me, Lord, and now I am free. You're the only reason. When my heart is for joy, I give you back the glory. Lord, mold me and use me. Open your life to the Lord. Open my life to you, The Lord wants to love you, shower you I still worship you. with His grace and mercy. Take me as I am. I am yours, oh God, Lead me to your arms. and I give you praise. As I rejoice in you till the end of my days and give my all. And I give my all. Take me as I am. I am yours, oh God, Lead me to your arms. and I give you praise. As I rejoice in you To the end of my days I give my all. to the end of my days I give my all. To the end of my days I give my all. To you. To you. To you. Kapatid, alam ng Diyos kung nasaan ka ngayon. Alam ng Diyos yung pangarap mo, yung problema mo, yung pinagdadaanan mo. Nakikita ng Diyos yung sitwasyon mo. And God is not a distant God, but a personal God. God cares for the sinner, and not the sins. Kung paano tayo pinahalagaan natin yung gamit natin, hindi yung dumi. Bakit? Kasi mas mahalaga ka kasi sa lahat ng kasalanan mo. Gaano ka ba talaga kahalaga? Si Jesus?
Nasa Kanya na lahat ng yaman, lahat ng kadakilaan sa langit, lahat ng nagmamahal, lahat na nagpupuri. Kumpleto na siya. Masaya na siya sa langit. Pero na-realize niya, may kulang. Ano yung kulang? Sino yung kulang? Ikaw. Gaano ka ba kahalaga? Merong Diyos na pinili niyang mamatay ng minsan kaysa mabuhay magpakailanman sa langit nang wala ka. Gaano ka kahalaga? Merong Diyos na iniwan ang lahat. Makasama ka lang. Kapatid, huwag mo sayangin ang buhay mo. Lumapit ka sa Panginoon. Kapatid, merong magandang plano ang Panginoon. That's why He's calling us to turn away from our sins and to turn back to Him. His loving arms, His forgiveness, His mercy. Bakit? Kasi meron siyang magandang plano para sa buhay natin. Kung ano ka man ngayon, tanggap ka ng Panginoon. Kung ano ka man ngayon, lumapit ka sa Panginoon. Pero dahil labis-labis ka niyang mahal, hindi ka niya hahayaan na maging ganyan na lang. Kapatid, this is the good news. The faith, the God we put our faith in is a love, is a God of love, a God who saves, a God who cares for all our needs, a God who saves, loves, forgives, and who thinks about our future. I hope and pray that tonight you will decide that you will make Jesus the Lord of your life, that you will admit your sins, that you will ask for forgiveness, that you will believe in His forgiveness, that you will follow Jesus starting today. And again, the goal is not to become sinless, but as you come closer to God, you sin less and less. Because repentance, the goal is not perfection, but going to the right direction, the direction of God. This is our prayer, O Lord. In Jesus' name we pray, and as we bring back the Lord to God, we pray, O glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. With that, may God be praised. Amen.